Para ng siopaw. Okay, take 100. Hi, hello! Here's your teen sensu Disney Genie in Taiwan, Zeddy. Huy! Ayan, so, hi, welcome back. So, after a year, nandito ulit tayo sa ating YT channel kasi baka makick out na tayo. Huy, ui! Makick out na tayo dito sa YT channel, hindi na nakapag-upload. So, ngayon, yung mga question dati, 1 year ago, kasi yan yung last time na nag-upload ako. So, yung tanong na sinabi ko doon ay mga comment din doon na ano yung mga list of requirements. So, isang taon na tayo dito sa Taiwan as Factory. Ngayon lang nakapag-video. Huy, bakit? Okay, so wala nang sat. Ito yung mga list of requirements nang nag-apply kami. Search kami sa YouTube, sa Google, and then sa TikTok, Facebook, lahat yun, to social media lang. So, number 1, bago kayo mag-apply, gawin nyo na lahat, kunin nyo na lahat yung mga requirements para kayo yung priority. Kasi kung madaming kulang na to be followed, ganyan, ang dami, libo-libong nag-apply. So, mas pipiliin nila yung mga may requirements na para hindi na mag-antay-antay pa. Kasi yung ibang agency or company nagmamadali na. Nakauna, dapat talaga may passport ka. At least valid for 1 year. Unahin mo yung passport kasi paano ka mag-apply? Wala kang passport. Dati naman, may iba kong nalaman na pag 1 month kasi yun, parang 1 month yung process bago ma-receive yung passport. Kapag picture na sila, and then kukunin na lang. So, nag-aantay na lang sila. Pero, much better pag meron ka na. Una nila, yung priority nila. Agad yung, wala na silang paproblemahin. Hindi na mag-antay-antay, ganon. And then, NBI clearance. So, latest ang NBI clearance nyo. And then, birth certificate from PSA. So, hindi na siya NSO, bago na tayo ngayon. PSA na. So, kahit may NSO ka nung mga sinauna, kailangan mo pa rin kumuha ng PSA. So, ayun. Then, local birth certificate from local service registrar. Ito yung saan ka pinanganak sa munisipyo nyo. Doon nyo kukunin tong LCR. Sa Manila ka or sa Luzon ka or saan ka man, doon ka pa rin kukuha sa province mo kung saan ka niluwal. Charing, sa munisipyo nyo. And then, birth certificate of kids for female only. Pag merong anak ka, birth certificate of kids for female. Pero depende pa rin yun sa agency or company kung ni-require nila to. Paaman. So, affidavit of no child. So, ito din ay Senomar. 25 onwards. So, hahanapan nila ng Senomar. Kasi ang tanda mo na siguro, ba't wala ka pang anak? Huy! Hindi. Pero lagpas na tayo ng 25 and then kailangan lang proof of evidence na wala kang anak. Ganun. So, ayan, mali mo, itatago mo. Huy! Marriage certificate pag kasal ka na, gano'n. Pero may mga, alam ako, may iba na kasal na, pero hindi nag-change yung apelyido nila or hindi nila, mga requirements nila, hindi sila married. Single pa rin yung ginagamit nila, hindi yung married na Basta walang may single ka na, dapat single lahat yun. Hindi may married ka, tapos may single, ganun. Dapat single lahat yung mga requirements mo. May mga alam akong, kasal pero hindi pa nabago yung requirements nila. So, kasi mas madami yung hahanapin pag married ka. Mas madaming requirements. Diploma of Certificate of Graduate or Form 137 if high school graduate ka. So, yan, importante talaga yan. Hinihingi niya talaga. Ang dilim naman Diploma of Certificate of Graduate or TOR, Transcript of Record. So, kailangan mo din yan if graduate ka ng college. So, kung hindi ka graduate ng college as pag high school graduate ka lang, dapat may proof ka, Form 137 or anything na proof mo na nag-graduate ka ng high school or high school level, senior high school ka, parang may proof ka, ganon. Malamang. Sorry. UMID ID. UMID. Correct me if I'm wrong. Huy! Diba? Char! Voter's ID or voter certificate. Kung wala kang voter's ID, pwedeng voter certificate. So ako, wala akong voter's ID kasi alam mo, ang tagal na ng voter's ID mo, makukuha mo na yan pag may senior citizen ID ka na. Charing! Hindi, ang tagal talaga ng voter's ID. Hanggang ngayon, ilang taon na ako, wala pa rin. So, voter certificate, ayun, kailangan din yun. 3 pieces valid IDs. So, ayan, kailangan mo ng 3 ID. Ayun, passport, isa na yon, yung SS nyo, yung mga government IDs nyo. Ayan, isa na din yon. Teen ID and additional teen ID, isa din yon.
and additional government ID. So, yan. Magkuha na kayo ng mga IDs nyo. Alam nyo naman ang Pinas. Huy, ang daming requirements. Kukuha ka ng ID mo, valid ID mo, hanapan ka ng 3 o 2 valid ID pa. Paano ka nga kukuha ng ID kung wala ka namang ID? Go. Huy! Print out members data, contribution list, and employment history. So, makikita mo to sa online mo, sa SSS, online website. Meron yun, i-search mo. So, kailangan yun, members data, contribution list, and employment history. So, kailangan mo magbayad. Siguro 1 to 3 payments sa SSS. Pinsan ko parang 2 payments na nga lang kasi fresh graduate siya, ganyan. Ako, naputol lang yun parang 1 taon and then naputol din ng year. Ayun, okay lang. Basta may history na nakapagbayad ka. So, magbayad ka na lang ng 1 or 2. Max of 3. Pwede na yun. Printed PEOS or PEOS. Napiprint mo lang to. Yung printed e-registration certificate and printed PEOS or PEOS, mapiprint mo lang siya. I-search mo na lang through online. I-search mo na lang sa website. I-search mo na lang yung tutorial kasi dyan lang din kami susunod sa YouTube. Ayan, i-search mo na lang yung PEOS or e-registration. Ayan, mabilis lang yan. Sundan nyo na lang yung mga tutorial dyan. Mag-search na lang kayo. Okay. PSDMW.gov.ph. Ay, isulat ko na lang. And then sa e-reg certificate, online serve HTTPS VacCert. Yan yung nyo, vaccination nyo. Kukuha ka pa rin ng yellow card. So, yung iba, wala ng yellow card. Yung iba VacCert lang. Pero sa amin, kumuha na kami ng yellow card nun para wala nang kasi yung ibang agency maghahanap talaga. So, kumuha kami ng yellow card. Nag-research kami near sa namin, yung nagpo-provide ng yellow card VOQ. Ata yun. Huy, hindi pa sure. Nagbigay ng information, hindi sure. Ayan, mag-search na lang kayo sa sa place kung saan kayo. Sa mall kami kumuha nun. Ayun, VOQ. Ayan, may vaccine kasi dati pa. Yung bigay nung nag-inject ka ng COVID. Ayun. Additional requirement, ito yung mga additional requirements for ex-Taiwan. Old passport mo with entry and exit visa. So, ex-Taiwan ka, ayan. Alam mo na din yung mga requirements mo kung ex-Taiwan ka. Kasi dumaan ka din naman sa requirements nung bago ka pa lang, hindi ka pa naging ex-Taiwan. Then, ARC and health insurance card. Ayan yung requirements. So, if old passport was lost, because there's certificate of entry and exit from Bureau of Immigration, and then notarized affidavit of loss. Kung old na ang passport mo or nag-lost na. So, ayan. Ang dilim. Ito pa. Number 1. Yung resume mo. Yung resume mo, hindi ko nasabi yung resume mo. And then, ako may application letter ako aside sa resume. Meron akong application letter nun. And bago na yung passport mo, kailangan hinahanap pa rin nila yung old. PEOS or PEOS, same online process yan. Siya EREG. And then, SSU UMID, ID, ayan, SS nga, UMID nga, yun, ganun. Voter certificate, so, ayan. Nasabi ko na, NBI, 6 months validity. PSA and local birth certificate or LCR, kailangan mo yan. So, no more for single, 25 above. Kung below ka, so, hindi mo na kailangan. Go. Marriage contract na PSA na siya. Go. So far, yan lang naman yung mga requirements pa. So, kung meron mang hinihingi pa yung ibang company or agency na wala sa listahan, pwede yun to be followed na lang. Or kung pupunta ka mismo sa agency, makikita mo doon mismo na dinikit nila na kailangan mo to hanapin or kailangan mo muna i-provide bago ka nila i-entertain. So, i-picture nyo ganyan kung mga kulang na wala kayo. So, yan yung parang kailangan nyo muna first. So, madami-dami talaga dun makagagastos ka talaga sa mga requirements. Kasi madami nang nag-a-apply. So, super dami. And yung iba, kahit kumpleto, mahirap pa rin mag-contact. So, ay paswertihan and with prayers, mag-research kayo. So, i-screenshot nyo na yung mga dito. Yung nabanggit ko. Kasi online lang din kami noon. Or ako, kami na pinsan ko. Online lang din kami naghahanap noon, nag-research sa Facebook, TikTok, and then YouTube. Nag-search lang din kami, ganun. Then mga page, nalo namin, mas maganda pag walk-in. Pero merong iba talagang agency na online ka muna. Katulad ng mga JS Contractor, mga ganun, iQuest, and kailangan mo na Filipino. Online muna ikaw mag-register bago sila mag-chat na punta ka dito sa agency, mag-submit ka ng ganitong requirements, ganyan-ganyan.
So, ayun. First thing first, requirements muna bago ang lahat. So, ayun, resume mo. Comment na lang kayo kung anong next na i-video natin. Wala lang patumbik-tumbik pa. Ito lang kung meron kayong papa-request. Pero may nabasa ko dati sahod review. So, maybe next, yan yung i-share natin. In general, hindi siya specific na sa company namin. I-generalize ko na lang. Kung yung sahod natin dito sa factory worker, kasi every year nagtataas siya. So, comment nyo na lang if gusto nyo. Huy! Okay, Sheshini for watching. See you next vlog. Ay! OA. Don't so far away.